Tayong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang ikalawang kaloob ng Diyos sa atin. Maging mapagmatsyag po tayo. Napakarami pong talata na maaaring gamitin pero namili po ako para sa ating pagbabasa ng 3. Basahin po natin. Sabi po rito sa Ezekiel 36:26 hanggang 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Sa ating pangalawang teksto, sa Juan 14:15 hanggang 21. Juan 14:15 hanggang 21. If you love me, obey my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Sa atin pong pangatlong teksto, sa Hebreo 4:14 hanggang 16. Hebreo 4:14 hanggang 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. We do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet He did not sin. Let us then approach the throne of God with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Makakaupo na po tayo, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita na ating binasa. Maganda po ang mensahe ng Panginoon last Sunday. Ako'y naniniwala na ito ay pinagkakaloob ng Panginoon, hindi lamang sa atin, kundi sa mga kapatiran natin, na patuloy na nanonood din naman ng ating mga video. Ito'y napakahalaga sapagkat alam natin ang Diablo ay laging nandiyan para lagyan ng panlilinlang ang mga salita, lalo na kung ito ay hindi klaro sa kanyang salita. Ang Diablo ay patuloy na gumagawa at dito ay nililinaw natin ng mga bagay-bagay. Hindi tayo nagsasalita ng kung ano-ano, kundi galing sa banal na kasulatan. By the way, ang akin pong mensahe na inihanda para sa inyo ay talagang napakaraming talata sapagkat kailangan ay nakabase nga sa salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Katulad ng sabi ko kanina, maging mapagmatsyag kayo. Tingnan ninyo maigi, sulat ninyo ito. Kung hindi man ay pwede ninyong ulitin kanaunan ang ating video nang sa gayon ay makita ninyo kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito. Natapos tayo doon sa ating pinag-usapan tungkol sa unang kaloob ng Diyos because we are talking about the 3 divine gifts of God. 3 divine gifts of God. Ulitin nga natin mga kapatid. 3 divine gifts of God o 3 divine gifts from heaven. Tatlo ito at next Sunday pa yung isa. Makikita nyo yung connection ng bawat isa. Tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, hindi ko kayo iiwanan na parang mga ulila. I will not leave you as orphans. Pero kailangan niyang umakyat sa langit. At kailangan ding bumaba ang banal na Espiritu. Sabi niya, the Father will send you the Holy Spirit. At sinabi rin niya, I will send you the Holy Spirit. Dalawa sila ng Ama na magsusugo dito sa pangalawang kaloob na ito para sa atin. Nais ko lang ulitin mga kapatid, na itong mga gift na ito ng Panginoon para sa kanyang iglesia, sila po ay hindi para sa mga pambuhay personal katulad ng natutunan natin sa nakaraan. Nang sabihin ng Panginoon o sa pamamagitan ni Santiago, yung Santiago 1:17, every good and perfect gift, sabihin natin, perfect, is from above.
coming down from the Heavenly Father. Itong mga kaloob na ito, ipinaliwanag ko sa inyo na ito ay kaloob ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at makaiwas sa mga kasalanan. So doon sa una, tungkol sa kanyang bugtong na anak, provide ng Diyos ang paraan para lahat ng ating mga kasalanan ay mapatawad. Sabi ng 1 John 2:2 na ang dugo ng Panginoon ay sapat para sa kasalanan ng sangkatauhan. Lahat ng tao, lahat ng mabubuhay pa sa mundong ito, sapat ang dugo ng Panginoon Jesucristo, walang kakulangan. Subalit, ito ay magkakaroon lamang ng epekto sa mga sumasampalataya. Kaya yung mga hindi sumasampalataya, ay alam natin na sila ay magkakaroon ng kaparusahan. Sinabi nga ng Panginoon, ngayon pa lamang sa mga hindi sumasampalataya, ay hinahatulan na ng kaparusahan. Diyan natin makikita na may responsibilidad ng tao na sumampalataya sa kanyang sarili. Ang pananampalataya natin ay kapos doon sa inaasam ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Subalit, diyan tumatrabaho ang kanyang biyaya. Yung ating pananampalataya ay hindi aabot doon sa pamantayan ng Diyos sa kanyang sarili, yung kanyang standard. Subalit, ang biyaya ng Diyos ay iaangat niya yung pananampalataya natin at mga gawa natin doon sa standard ng Panginoon. Ganyan po tumatrabaho ang biyaya ng Diyos. Well, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa banal na Espiritu. At nais ko ipagpauna sa inyo na hindi ko po matatalakay ang lahat ng ito dahil sa haba. Ako nga ay nagbawas na ng mga ilang talata dahil alam ko na ito ay hahaba. Pero meron tayong 22 videos about pneumatology doon sa mga mahilig mag-aral. I-recommenda ko po yan sa inyo. Marami pong nanonood niyan. Ito ay malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa ministeryo ng Banal na Espiritu. At sasabihin ko na talagang halos kumpleto po yan from Old and New Testament tungkol sa Banal na Espiritu. We also have not lower than 36 videos about the Son of God. Kaya hindi ko masyadong tinatalakay yung hindi kaugnay dito sa ating pagtalakay tungkol sa kaloob ng Diyos. Pero ipinakita ko sa inyo na ito ay mga gift ng Panginoon. At kailangan din natin na kapag tinanggap natin ay ingatan at kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanila ay gawin po natin sapagkat tayo ay laging may responsibilidad sa mga kaloob ng Diyos. Hindi katulad ng sinasabi ng marami, tinanggap ko na ang kaligtasan, tapos na. Hindi po. Meron tayong responsibilidad. Kung ayaw nyo maniwala, look at the writings of the apostles at diyan nyo makikita na ang dami nating dapat gawin, hindi nagtatapos sa pagtanggap kay Kristo lamang. Nangangahulugan ito na kapag ka nagbigay ang Diyos ng kaloob, katulad ng ating napag-aralan, ay meron pa rin tayong responsibilidad na gagawin. Hindi rin nagtatapos na tayo ay tatanggap ng banal na Espiritu. Pero gusto ko makita niyo ito, no? Nakita ko po ito na ipinost ng isang Kristiyano at gusto ko makita niyo ang katotohanan ito. Sabi rito, biblical principles. A full and successful life relies on the power of the resurrected Savior. Wow! Mahalaga po yan, ang kamatayan, pagkalibing, muling pagkabuhay, at pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan ay napakahalaga. Pero hindi yun ang kabuuan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, pag kaya ay inangkin na ng isang Kristiyano, tapos na lahat. Dahil muling nabuhay na daw ang Panginoon. At sabi pa niya, palagay ko ito ay mensahe ng isang iglesia. The resurrected Savior brings blessing in overabundance because of His grace. Mamaya pag-uusapan natin yung grace. Pero nais kong tingnan ito mga kapatid, ano? Tingnan nyo maigi ito. Diyan nyo makikita na maraming iglesia ay kino-convert nila sa maganda yung mga ginawa ng Panginoon na tila wala ng responsibilidad ng tao. At diyan tayo nagiging maingat sapagkat kung paano pinapalabo ni Satanas
ang mga ginawa ng Panginoon sa krus, ganyan din naman ang banal na Espiritu. At mamaya malalaman ninyo kung ano ang kaugnayan nito sa biyaya ng Diyos. Number 3, refreshment and encouragement come when we fellowship with the resurrected Savior. Wow! Wala na yung susunod na gift. I mean, mga kapatid, ang gaganda niyan, ang sarap pakinggan yan, pero nakikita ko kaagad yung kakulangan. At yan tayo nag-iingat sapagkat nahaluan yan. Yan ang gusto ng tao. Now, maganda ba ito? Of course, yes. Ang tanong ko ay, tama ba ito? At doon natin makikita na dito nagkakaroon ng malaking kamalian. Una, nais ko ipakita sa inyo, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay kaloob ng Diyos. Sinabi dito sa aklat ng Gawa 1:4, ito yung malapit na umakyat ng Panginoon, excited na ang mga lagad, marami na silang natutunan, at gusto na nilang humayo, gamitin ang kanilang mga natutunan sa loob ng mahigit 3 taon sa Panginoon Jesucristo. Marami silang karanasan. Subalit sinabi ng Panginoon dito sa Acts 1:4 and 5, on one occasion, while He was eating with them, He gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Malinaw po diyan na ipinapangako ng Panginoon sa mga alagad at sila ay pinipigilan na humayo hanggat hindi tumatanggap ng banal na Espiritu. Nakikita nyo? Pero nais kong pansinin ninyo ay yung sinabi niya, but wait for the gift. But wait for the gift. Kaloob ito. Matagal nang ipinangako ito ng Diyos sa mga sasampalataya sa Kanya. Pero kung papansinin ninyo rito, it is a gift to serve God. Baka hindi na natin mabalikan ito mamaya. Nais kong makita nyo ang katotohanan yan na itong ibibigay na kaloob ng Diyos, ang banal na Espiritu, ay kaloob para ang lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos o mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang maglingkod sa Diyos na walang banal na Espiritu. Alam niyo, kahit sa Old Testament, makikita niyo na walang ginawa ang mga lingkod ng Diyos doon maliban na darating sa kanila ang banal na Espiritu upang gumawa sa kanilang buhay. At alam ba ninyo ang katotohanan ito? Na si Satanas ay tinawag na anointed cherub. Yun ang dati niyang kalalagayan. Anointed cherub. Kung hindi ako nagkakamali ay Ezekiel 28:15. Na si Satanas ay anointed para maglingkod sa Diyos. Kaya lang, even if he is anointed, ay nandoon pa rin ang privilege niya na piliin kung ano ang kanyang tamang gawin. Pero nais kong ipakita lang sa inyo rito na ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki rito. Sabi sa Gawa 2:38, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Nung mangaral si Apostol Pedro, pagkatapos tumanggap ng banal na Espiritu, maraming sumampalataya. At dahil sila ay sumampalataya na ang Panginoon Jesucristo ang siyang Mesias. First preaching of the gospel ni Peter, they were convicted, they were pricked to the heart, at sila ay nagtanong. Na-convict sila. Sabihin natin, conviction. Conviction. Yan. Kaya huwag niyong i-ignore ang inyong conviction. Kung hindi niyo alam ang gagawin niyo, magtanong kayo sa mga tagapangaral. Pero nakita niyo, nasabi niya, so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Pero isang bagay no mga kapatid na makikita natin, ito yung babanggitin ko dahil na rin sa mga problema sa pangangaral ng marami, na dito ay sinabi ni Pedro, after they believe, that they must have to repent. Pag hindi ka nagsisi, hindi ka karapat-dapat sa banal na Espiritu. At alam ba ninyo, sinabi pa niya, be baptized. Itong dalawang ito ay inaalis ng marami. Ang nais nila ay sumampalataya lang, sapat na. No!
You have not yet believed unless you repented and you go for a water baptism for your salvation. Hindi ka pa sumasampalataya. Ang linaw na niya, redundant na yan sa buwangan ng Panginoon. Sinabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them. Inaasahan na ng Panginoon na bawat sumasampalataya para sa kanilang kaligtasan sa kasalanan ay magpapabautismo. At sinabi pa niya, he who believes and is baptized will be saved. Now, hindi yan magkakakontra. Kaya lang, hindi naman kailangan i-detalye lahat na ito yung kailangan requirements ng sumasampalataya. Hindi. Pero nabanggit ko sa nakaraan, when you go to the book of Acts ay makikita nyo ang halaga ng process ng born again na tinuturo ko sa inyo, yung tinatawag na believe in the Lord Jesus Christ, repent from your sins towards God, and be baptized with water so that you will receive the gift. Kahit ito ay kaloob ng Diyos ay hindi niya binibigay sa marami, may requirements ang Panginoon. Ulitin ko yan ha. Kahit ito ay gift, regalo ng Panginoon, na hindi niya basta-basta binibigay kung kani-kanino. Namimili rin ang Diyos ng karapat-dapat sa kanyang kaloob. Say amen. Amen. At maraming tao gustong tumanggap ng banal na Espiritu. Anong gagawin mo dyan? Yan ang problema ng marami. At sinamantala ni Satanas na gamitin ang bagay nito na paghahangad ng marami na sila'y tumanggap ng banal na Espiritu, kinasangkapan ng diablo ang bagay nito, at lalo na yung mga bulaang mga ngaral para madaya ang marami. Lagi nating tatandaan, lahat ng mga mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos ay pinipilipit ng diablo, binabago niya sapagkat yan ang kanyang trabaho. Satan is a great deceiver, counterfeiter, ang diablo. And our only basis, mga kapatid, is the Word of God. Kaya sabi ko sa inyo kanina, we have 22 videos about the Holy Spirit. 22. Para lamang maging malinaw ito, isa sa mga bagay na natuklasan ko diyan ay halos pareho ang ministeryo ng banal na Espiritu sa Old at sa New Testament. Halos pareho. Nakikita ko na niloob ng Diyos ang bagay na ito upang sa gayon ay hindi tayo maghaka-haka kung ano ang gawa ng banal na Espiritu at kung ano ang hindi. Kailangan alam natin, dahil alam ng Diyos na ang diablo ay laging nagmamanman. Paano niya ito pilipitin? Ano ang gagawin niya? At isa diyan sa napakahalagang kaloob ng Diyos sa banal na Espiritu, kaya iningatan ito ng Diyos na kung hindi mo tatanggapin ang pagsisisi at pagpapabautismo, sumampalataya ka lang, sasabihin ko sa iyo, you do not have the Holy Spirit of God. Kahit anong gawin mo. At yan ang problema ng sangkatauhan, lalo na sa mga Kristiyano, na hindi pumapahayag na sila ay walang banal na Espiritu after their confession about Christ, yung sinner's prayer. Ang dami nagtuturo niyan. Hindi sila papayag. Embarrassing. Sa isang Kristiyano na sabihin mo sa kanya, you do not have the Holy Spirit. Pero hindi sila na-embarrass sa gawang hindi tama. Nakukuha niyo? Maraming Kristiyano, pagka sinabi mo, tinanong mo man lang, meron ka bang Espiritu ng Diyos? Magagalit yon. O kaya ay gagawa ng kung ano-ano para patunayan na siya may Espiritu ng Diyos. Baka magtumba-tumbahan pa yan sa harapan mo, o kaya mag-speaking in the devil o in tongues. Babababababa. Anong ginagawa ng mga taong ito? Pagkatapos walang paghahangad ng banal na pamumuhay, at yan natin makikita ang isang katotohanan na pinalabo na naman ng diablo ang tungkol sa kaloob na ito ng Diyos. Ipinapakita ko na sa inyo, mga kapatid. Sabi ko nga, napakahaba nito, baka hindi na natin mabalikan. Kaya, binibigyan ko na ng mga ilang kahulugan. Now, mga kapatid, ganito. Wala namang masama sa Diyos kung sasabihin mo sa Kanya, o tanungin mo ang Diyos, Lord, do I have the Holy Spirit? Nasa sa akin ba ang Espiritu ng Diyos? Because you can never make it to the kingdom of God, to heaven, to the eternal kingdom of God without the Spirit of God. Hindi ka maliligtas. So, hindi sapat na ang Panginoon Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay at sampalatayanan mo pag wala yung second gift. Pag wala yung second gift,
Now, kung ikaw ay sumampalataya, pagkatapos nun, natigok ka, namatay ka, pwede na. Malamang ay pupunta ka sa kalangitan, pero yung ikaw ay mabubuhay para makapamuhay para sa kalooban ng Diyos, you can never live for the glory of God, which He intends. Kaya dito, sinasabi ng Panginoon sa mga alagad doon sa Acts 1:5, huwag kayong hahayo. Abay, sino ba naman ang hindi excited? After 3.5 years na turuan ng Panginoon, maraming himala ang nakita nila na muling nabuhay ang anak ng Diyos. Sinong hindi excited? Gigil na gigil ang mga alagad. Sabi ng Panginoon, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father will send to you. Maghintay kayo. Yan ang sabi ng Panginoon sa mga alagad. Dahil sabi niya, then you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Pedro, mga alagad, kakapusin kayo kung sarili ninyo. Ganyan din naman sa atin. Pero makikita nyo, na itong sinabi rito ay kaloob ng Diyos para mapaglingkuran nila ang Diyos ng tama. Now, punta tayo sa isang talata na sinabi na ito ay kaloob ng Diyos. John 4:10, Jesus answered to her, if you knew the gift of God, and who is it that asks you for a drink, you would have asked Him, and He would have given you the living water. At makikita natin sa mga susunod na talata, itong kaloob na binabanggit ng Panginoon ay ang banal na Espiritu na katulad o inihalin tulad niya sa buhay na tubig na kusang bubukal sa mga tunay na nagtataglay nito. Pag ito ay kusang bubukal, hindi ito galing sa iyo. Sabi ko, bakit kaya ang daming mga Kristiyano ang gaganit, ang tagal matuto? Mga kapatid, I'm not here to embarrass anybody. I'm not here to judge anybody, pero meron pong ipinapakita ang Biblia kung anong palatandaan na tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya mag-evaluate tayo. Lord, matagal na akong Kristiyano, I do not have this. Bakit hindi ko kaya ito, Panginoon? Bakit ganito? Bakit lagi akong bagsak sa kasalanan? Well, lahat ng ito ay bunga ng kawalan ng Espiritu sa isang mananampalataya. So ito ay sinabi ng Panginoon sa babaeng yon na tanging yun ang kailangan niya para siya ay talagang hindi na muli mauuhaw, hindi na siya maghanap ng ibang bagay para sa kanyang kabusugan o kaya ay completeness, kundi ang banal na Espiritu. Tandaan natin mga kapatid, the Holy Spirit is the seal of God of ownership on us. Yan ang nais kong makita nyo. Selyo yan ng Diyos para tayo ay masasabing Kanya. Pag wala ka Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Roma 8:9. So sabi ng 2 Corinthians 1:20-21, now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us. Ang daming ganyan. Gusto yung anointed. He anointed us. Of course, lagi kong sinasabi, hindi naman madamot ang Diyos. Sinabi niya na kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, na sino pa ang inyong amang nasa langit na ibibigay ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kaya lang tignan natin ang mga qualification ng Diyos, kung sino ang mga tumatanggap. Nandoon ang liberality sa Panginoon sa pagkakaloob ng banal na Espiritu, but not for everyone, but for somebody who have prepared themselves. Malala ko yung 2 Timothy 2:20 na napakahalaga ng paglilinis sa ating sarili para maging kasangkapan ng Diyos. Pero again, sinasabi niya rito sa 22, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. So makikita nyo na doon lang na masasabi ng Diyos, akin yan, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Alam ni Satanas yan kung ikaw nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, pero tandaan niyo ang katulad ng sinabi ko. Napaka-embarrassing sa tao, lalo na sa mga church people, na sabihin mo o tanungin mo, do you have the Spirit of God? Huwag kang ganyan, magagalit yan.
Pero hindi sila na-embarrass na walang palatandaan ng pananahan ng banal na Espiritu o kaya ay nandoon ang counterfeit na pagpapakita na sila ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, not that we accept God, accept Jesus and He will be with you. Hindi, ang mahalaga ay tanggapin tayo ng Diyos at ang tanda na tinanggap tayo ng Diyos ayon dito kay Pablo ay nagtataglay tayo ng Espiritu ng Diyos. He accepted us. Yan ang sabi niya rito. Punta tayo sa isa pang talata na mahalaga ang banal na Espiritu bilang tanda ng pag-aari ng Diyos sa atin. Sa Efeso 1:13 hanggang 14, Ephesians 1:13 and 14. And you were also included with Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with seal, the promised Holy Spirit, who is the deposit guarantee of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Tignan niyo ito mga kapatid. Tignan mo! Makapakinig ka lang ng katotohanan at tinanggap mo yung katotohanan na sa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Tignan niyo ito ha. Obserbahan ninyo, sinong kausap ni Pablo? They were the Ephesians people. Mga taga-Ephesus yan. Kung hindi nyo alam ang history ng Ephesian Church, at gagamitin mo ito, may gugustuhin mo na yung sumampalataya ka lang sa Ebanghelyo, na sa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Pero alam natin ang history ng Ephesians, na binalikan ito, pinuntahan ito ni Pablo, at tinanong sila, did you receive the Holy Spirit when you believe? Eh, hindi nagkunwari yung mga tao doon. No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So what baptism did you receive? John's baptism. Oh, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people of the one coming after me. That is Jesus. And then pagkatapos magsalita pa ni Apostol Pablo, sila ay nagpabautismo. Pinatungan sila ni Pablo ng kamay at sila ay tumanggap ng banal na Espiritu. Bakit pinuntahan pa ni Pablo? Eh nakapakinig na ito ng Ebanghelyo. Hindi sapat yung nakinig ka lang. Ang tama ay tumanggap ka ng Espiritu. Kaya alam ni Pablo at alam natin na itong mga taga-Ephesus na ito, nagtaglay ito ng Espiritu dahil niribaptize sila. Pinatungan sila ni Pablo ng kamay. Yan ang malinaw na unawa rito. Hindi yung, uy, gagamitin ito ng marami. Hindi, sabi sa Efeso 1:13-14, when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe. Believe lang. Ay, hindi. Sumampalataya na yung mga taga-Ephesus noon eh. Kaya, kung hindi mo alam yon, ay oo nga. Alam ni Pablo na sumampalataya na sila, kaya lang may kulang. Ang banal na Espiritu, kaya pinuntahan niya ito. Nire-baptize sila. Kasi sabi ko nga, malamang ito ay nasiran ni Apollos, at si Apollos ay hindi niya alam ang tungkol sa banal na Espiritu. Kailangan siyang turuan ng mag-asawang si Priscilla at Aquila para maging malinaw sa kanya ang tungkol sa banal na Espiritu. Now, itong mga taga-Ephesus, pinuntahan ni Pablo at pinatungan sila ng kamay at sila nagsitanggap ng banal na Espiritu. Kaya, alam niya na, when you heard the message of truth, when you believe, you have the Spirit. Siya ang nagpatong ng kamay sa kanila. Nakukuha po ba ninyo? Kaya hindi yung nakapakinig ka lang, hindi. At gagamitin ito ng marami na naniniwala na by faith alone, kung hindi nila alam kung saan galing ang mga taga-Ephesians, pumunta kayo sa Acts chapter 19. And dinisciple pa ito ni Paul sa loob ng 3 taon. But anyway, pinakita ko sa inyo na ang banal na Espiritu ay selyo ng Diyos para masabing tayo ay Kanya. It is God's seal of ownership on us. Katulad ng nabanggit ko kanina, sa Roma 8:9, hindi ka sa Diyos kapag wala kang banal na Espiritu. Hindi ka sa Diyos. So mag-evaluate tayo mga kapatid. Kahit kayo ay nandito sa True Bread Christian Fellowship, please, how I wish na kasama ko kayo pagdating ng araw, but not without humility.
na aminin ang katotohanan ito sa Panginoon. Lord, if I do not have the Holy Spirit, gusto ko na maging preschool. Ano ibig sabihin nun? You are willing to go down and start another. Kaya, alam nyo, kapag itinuturo ko ang mga bagay na ito, may mga Kristiyanong nagpapabautismo. And I appreciate that. Hindi sa gusto kong magbautismo. Sabi ko, wala akong karapatang magbautismo ng kahit kanino. Yung last na seminar, may mga nagpabautismo. Hindi ko na inalam kung ilan sila. In-explain ko lang sa kanila kung ano ang kanilang gagawin o mangyayari sa kanila after na sila'y sumampalataya at magpabautismo. At pagkatapos magpabautismo, in-orient ko sila. Pero yung pagbabautismo, sabi ko, magpabautismo kayo sa mga taong ito. Nag-assign ako ng magbabautismo sa kanila. Mga kapatid, it is God who decides whom He gives the Holy Spirit. Kahit sino pa ang babautismo sa iyo, kahit sikat pa yan, kahit iniisip mo na banal yan, ang Diyos pa rin ang magdi-decide kung kanino niya ibibigay ang banal na Espiritu. Pastor, bakit doon sa Acts chapter 2 lahat? Nasa Diyos na yon. They were very ready during that time. Handa talaga sila. Imposible na meron pa silang pakunwari na nakita nila ang risen Savior. Yun ang halaga ng ang anak ng Diyos ay nakita ng maraming halaga. There were 500 who saw Him. And nakita naman nila ang katotohanan at nakapakinig kay Pedro tungkol sa Panginoong Jesucristo, and they believe, and 3,000 were baptized during that day. So ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu. It is God's discretion kung kanino niya ibibigay ang banal na Espiritu o hindi. Sa ngayon, pagkatapos na ikaw ay sumampalataya at tumanggap ng banal na Espiritu, tapos na ba? Hindi pa. Nasa process ka ng sanctification. Ano ang sanctification? Bago yun ay nais kong basahin sa inyo ito, sinabi ng 1 Corinthians 1:2. Sa unang bahagi lang, para ma-minimize natin ang oras. 1 Corinthians 1:2. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy. Wow! Yung sanctification dito is equivalent to justified, tinatawad, nilinis. Minsan, magkapalit-palit yan sa Biblia. Pero alam mo kung kailan ka justified. Yung panahon na ikaw ay sumampalataya sa mabuting balita, nagsisi, nagpabautismo, at para maging ganap ang pagpapatawad ng Diyos at totoo, kailangan tumanggap ka ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi, tapos ka. Hanggang diyan ka na lang. Matutulog ka ng Kristiyano, o attend ka every Sunday. Walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Ay walang magtuturo sa iyo ang banal na Espiritu. Mamaya titignan natin, why was the Holy Spirit called the Spirit of Grace? Mga kapatid na mga dati rito nakakapakinig sa akin, aaminin ko sa inyo na maraming mali sa dating nakagisnan natin. At nandito tayo para magbago ng tama. Ngayon at ibinigay sa akin ng Panginoon ang mga bagay nito. Yung mga iba, nasasabihin, tama yung dati. Alam nyo, hindi ka magbabago yan eh. Problema mo yan. Huwag mo lang akong tanungin kung ligtas ka ba o hindi. Ang Diyos ang may alam nun. Pero kung sasabihin mo, tama yung dati, hindi ka aalis dyan. Diyan ka na lang yan. Ganyan ang mga tao na ayaw umalis sa kanilang comfort zone at takot ma-challenge. Pag meron kang Holy Spirit, hindi ka takot ma-challenge. Malala si Apostol Pablo. Sabi ng mga alagad sa kanya, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Naku, hindi lamang ako handang mabilang ko. Handa pa rin ibigay ang aking buhay. Pag alam mo at nakikita mo ang pagkilos ng Diyos, ano ba yung kinatatakot mo na pumanaw sa mundong ito? Pero kapag ka-comfortive Christian, ang masumpungan mong tagapagturo, naku, sasabihin sa iyo, tama na yun na, oy, magpo-produce ka ng maraming Ismael. Tingnan nyo ang Galatians chapter 4. Hindi ko yung ginagamit dahil kung kaninong pangalan. But in Galatians chapter 4, pinagkukumpara yung Old and New Covenant. Pinagkukumpara si Ismael sa si Isaac. The son of the flesh and the son of the promise. I mean, ipinapakita ko sa inyo na ang gawa ng laman sa pamagitan ng Old Covenant, hindi yan magtatagumpay.
kundi yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. But anyway, mga kapatid, itong mga taga-Korinto were sanctified, nilinis na sila. Pero ano sabi ni Pablo? Called to be holy! Tinawag para magpakabanal. Ano magpakabanal? At mamaya makikita nyo kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu sa pagsunod sa batas ni Kristo. The Holy Spirit is our helper. Balik tayo doon sa mga teksto natin ito, mga kapatid. Ang Holy Spirit, siya ang ating tagatulong. Hindi katulong, mahirap yung katulong, ano? Tagatulong. Ano ang katulong? Ano ang tagatulong? Mga kapatid, ganito. Ang tagatulong ay yung ikaw ay may ginagawa. Sabihin natin, may ginagawa. Ang hina naman. Sabihin natin, sabay-sabay, may ginagawa. At hindi mo kaya, at nandiyan ang tulong para sa iyo. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo dito sa mga talatang ito. Sabi ni Ezekiel, ito ay pangako sa Israel o kaya sa Judah, specifically during the times na ang Diyos ay kailangan niyang ituloy ang kanyang plano, ang kanyang pangako kay Abraham sa pamagitan ng mga Israelita. Sabi niya, I will give you a new heart. Sabihin natin, new heart. New heart. And put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone. Ang Diyos, bago niya ibigay yung kanyang espiritu, sabi niya rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bakit? Ano ang puso? Ang puso ay parang pinakatrono, depende kung sino. It's either ikaw, it's either si Satanas, it's either ang Diyos. Hangad ko na nawa ang Diyos talaga ang nasa trono ng ating puso. Now, sabi niya, I will remove from you the heart of stone. Aalisin daw ng Diyos ang pusong bato. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pusong bato? Kaya hindi na itatak ng Diyos sa Israel ang kanyang mga salita doon sa Old Covenant dahil sa tigas ng kanilang puso. Hindi ko alam kung sa Jeremias yan o sa Ezekiel din yan na sinabi ng Diyos ang bagay na yon. Kaya hindi ko sinulat sa mga puso ng tao kasi mas matigas pa ang puso nila sa bato. Tandaan nyo, merong bato na matigas talaga. Yung flint. Kung alam niyo yung flintstone. Yung flintstone, sa chapter 5 ng Joshua, nung papasok na sila sa Promised Land, kailangan nilang tumabas doon. Pag pinukpok mo yon, magkakaroon ng matalim na bahagi yun. Yun ang pinantuli sa mga Israelita na hindi tuli na lumabas doon sa Egypt. Ano ang punto ko dyan? Na matigas ang batong ito, pero itinuturing ng Diyos na mas matigas ang puso ng mga pinili niya. But anyway, mga kapatid, gusto ko lang makita niyo ang katotohanan yan na pwede palang gano'n ang Diyos na even as we have the heart of flesh, pwede itong matigas. Ano ibig niya sabihin? Pag walang nangyayari, matigas yan. Kung malala ninyo ay meron pong parable of the sower na ikinumpara yung isa sa babatong lugar. Now, sabi niya sa 27, pangako pa niya, I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit. Yung spirit niya rito, makikita nyo, ay espiritu ng Diyos, malaki. Yung babaguhin niyang espiritu ay espiritu ng tao. I will put a new spirit in you. Ito, espiritu ng Diyos. Tinepo ito sa King James, malaki pa rin. Meaning, ito ang palatandaan ng Diyos sa mga pumapasok sa New Covenant. And to move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Tingnan niyo ito Ang banal na espiritu ay tutulungan tayo na sumunod sa mga batas ni Kristo. Tingnan niyo ito mga kapatid, makinig kayo. Paano yun kung ang isang iglesia ay walang kaalam-alam sa batas ni Kristo? Maraming mga magagandang preaching, nako, yan ang hanap ng maraming tao. Encouraging. Pero yung solid na turo ng Panginoon, na salita ng Panginoon, na batas ng Panginoon, kaharian ng Diyos, batas ng kaharian ng Diyos, inaayawan nila yon. Now, sabi niya, kaya niya ibibigay ang banal na espiritu to follow my decrees, the same as commands, and be careful to keep my laws.
Trabaho yan ng banal na Espiritu kasi ang failure ng Old Covenant ay hindi nila kayang sundin ang mababa na batas ni Moises. Batas ng Diyos. Kaya ngayon, ang gagawin ng Diyos, ibibigay niya ang Espiritu niya sa mga nasa New Covenant para tulungan sila. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo sa balikat. Yan yung magandang tapik. May katulong ka para maging masunurin. Dahil pag hindi ka masunurin, pakinggan nyo ito, ibasahin nyo ang Efeso 2:2. May kumokontrol sa'yo. Sino yun? Espiritu ng Diablo. Pag hindi ka masunurin, sabihin mo sa katabi mo, pag hindi ka masunurin, meron kang amo. Alam niyo mga kapatid, mabibigat itong sinasabi ko sa mga taong ayaw magbago. Aayawan ito ng marami. Tatakbo sila doon sa mga church na walang ginawa, kundi God bless you! You are God's child and the blessing of heaven is stored for you. God loves you so much that He gave His only begotten Son. Ang tanong ko naman ay, did He receive the Holy Spirit of God? Tumanggap ba yan ang Espiritu ng Diyos? Kaya, mga kapatid makinig kayo. Sinasabi ko ito, pinapakita ko sa inyo, wala akong pinagkukuha ng ibang kaisipan, kundi ang salita ng Diyos. Pag hindi kayo natuto ng salita ng Diyos, ng utos ng Panginoon at masunurin dito, naku po, malalabay yung kausap ko sabi ko, alam mo, hindi ako naghahanap ng maraming member. Sabi ko sa kanya, kaya kung hindi ka susunod sa akin, maghanap ka, bumalik ka doon sa church mo. Gusto raw niya rito Sabi ko, ikaw ba'y handang magpaturo sa akin? Ikaw ba'y handang sumunod sa akin? Kasi naggaling ka na rito, nagpupunta ko kung saan-saan. Ngayon babalik ka rito, pero sasabihin ko, hindi kita tatanggihan. Kaya lang, pag maging matigas ang ulo mo, sasabihin ko sa iyo, diretsahan. Wala akong interes sa mga taong walang appetite sa salita ng Diyos. Dahil ang Panginoon talagang tatanggihan din ng Panginoon yan Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa mga alagad, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Sayang ang oras ko sa inyo. Dami kong gagawin. At kayo sagabal kayo sa mga gustong matuto. Sagabal kayo sa gustong sumunod. Kayo yung nagiging modelo sa mga ayaw sumunod. Yan ang ibig sabihin dito. So, tingnan niyo mga kapatid, na ito yung pangako ng Diyos. And then the Holy Spirit, sabi niya sa John 14, tumutugma sa sinasabing yon, at pangako ng Diyos na yon, ang sabihin ng Panginoon at ipangako niya ang banal na Espiritu sa mga alagad. John 14:15-18, sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Sino rito nagmamahal sa Panginoon? Oh, itaas niyo. Huwag kayo matakot. Maging totoo tayo. Ano ang tanda na tayo nagmamahal sa Panginoon? Sabi niya, obey my commandments. And I will ask the Father and will give you another advocate to, sabihin natin, to help you. Kasi alam naman ng Panginoon na hindi masunod ang kanyang batas. Mas mataas na yan kaysa sa batas ni Moises. Pagkatapos yung sabihan ng mga alagad, if you love me, obey my commands. Sabi niya, hey, yung mga alagad, Lord, I love you kaagad, I love you kaagad. Sabi nila, teka. Hindi nyo kaya. So, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and will be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him. The Holy Spirit is not for the world. For the worldly people. It is for the people who wants to obey the Lord. Yan ang konteksto niyan. Because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you. Kasama niyo siya, but will be in you. Papasok sa inyo. Kaya huwag natin sabihin, nandiyan lang ang banal na Espiritu. Hindi, ang mahalaga, nandito sa akin ang banal na Espiritu. Sabi ng Panginoon, I will not leave you as orphan. Alam niyo orphan? Ano yung orphan? Root word ng orphanage. Ano yung orphanage? Mga taong walang sandigan, walang magulang, walang nag-aruga. Yun ang ibig sabihin nun.
Pero sabi ng Panginoon, hindi ko yung iiwanan ganyan. Kaya kung ikaw wala kang banal na espiritu, wala kang kakayanan kasi wala kang magagawa maliban sa banal na espiritu ng Diyos. So, orphan ka, ulila, lagalag, walang nagagawa. Kaya kung wala kang ginagawa, mag-evaluate ka. Bakit? May pinapagawa ang Panginoon sa mga alagad at kailangan nilang tulong ang banal na espiritu. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. That is, the Holy Spirit is our helper. Tandaan niyo mga kapatid. He is our helper. Meron pa. Nabasa natin ito kanina sa Hebrews 4:16. Let us then approach the throne of grace with confidence. Sabihin natin, throne of grace. Throne of grace. Wow, sarap niyan. Throne of grace with confidence so that we may receive mercy. Sabihin natin, receive mercy. Receive mercy. Tandaan nyo, ang mercy ay habag ng Diyos para patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Yan ang mercy. At meron pang isa na ibibigay ang Diyos. And find grace. Sabihin natin, find grace. Find grace. To help us. Sabihin natin, to help us. To help us. Wow, malinaw yan. Ang biyaya ng Diyos ay para tulungan ang mga mananampalataya. Kung sila'y nagkakasala, kailangan nila ang mercy, pero para magawa nila ang kalooban ng Diyos, kailangan nila ang habang biyaya ng Diyos to help us in our times of need. In our times of need. So ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay tulong yan. Because the Holy Spirit is the Spirit of grace. Nababanggit yan sa Hebrews 10:29. The Holy Spirit is the Spirit of grace. Pero yung biyaya ng Diyos ay tulong sa mga mananampalataya. Ang alam ng marami, yung grace, yun na rin ang mercy. Hindi. Magkaiba yan, sometimes. Pero doon sa Ephesians 2:8 and 9, ang ibig sabihin ng grace doon ay mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos nung tayo sumampalataya. Ibinigay niya ang kanyang biyaya para katulad ng sabi ko, tinanggap yung ating pananampalataya na katiting, iniangat doon sa pamantayan ng Diyos. That is the grace of God to complete us, to help us. Pero hindi nagtatapos doon. Kaya nga sa Biblia, sinasabi niya na abundant provision of grace. Romans 5:17. The grace of God is abundant. Meron ba abundant na iisa? Meron ba abundant na dadalawa? Meron ba abundant na tatlo? Marami pagka sinabing abundant. And then, sinabi pa sa 1 Peter 4:10, the various forms of grace. Various means iba-iba. May para dito, may para dyan, may para... Parang yung salitang variety galing sa various o kaya baliktad. Nakikita nyo? Meron na ba kayo nakitang variety store na iisang paninda niya ice candy lang? O kaya candy lang? Pag variety, marami yan. And sabi pa ng 1 Peter 5:10, all grace, the God of all grace. Nakita ko na merong 10 na biyaya ng Diyos, gamit ng biyaya ng Diyos. Yan pala ang nakikita ko sa salita ng Diyos. Sabi natin, 10. Para tulungan tayo. It seems like equivalent to law. Yung moral law, 10 commandments. Makinig kayo mga kapatid. The Spirit is the Spirit of grace. Malinaw yan. The Spirit of grace. Meaning, the Spirit of help. The Spirit who helps us. Magkatugma, di ba? So, makikita natin na kailangan natin yan. Sabi ko nga, may 10 tungkol sa biyaya ng Diyos, pero nais ko magpakita sa inyo ng mga ilan na mahalaga para hindi tayo magkasala at para tulungan tayo na maglingkod sa Diyos. Number 1, when you have the Spirit of God, ito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Ano ang punto dyan? Para sa mananampalataya, sabi ni Pablo, hindi sapat na meron lang kayong kaalaman. But I pray that the Holy Spirit, the Spirit of grace, will reveal to you things. Alam niyo yung revelation knowledge, revelation of understanding, gift from the Holy Spirit. Makinig kayo. Ito yung gift ng Diyos para sa atin na talagang magpapatatag sa atin katulad ni Pablo. He has a lot of
other understanding. Si Pablo, wala na kayo sulat ni Pedro sa 2 Peter 4:15 to 16, na si Pablo ay may mga sinulat na kakaiba. It was a revelation knowledge, katulad kay Pedro, na nung tanungin siya ng Panginoon, who do the people say I am? And then tinanong siya, ang mga alagad, sabi niya, who do you say I am? Ito yung revelation knowledge from the Father. Thou art the Christ, the Son of the living God. Alam niyo, ang mata ng Panginoon, napadilat kay Pedro, hindi galit. Kundi sabi niya, kakaiba yan, Pedro. And upon this rock I will build my church. Na sino mang sumasampalataya that I am the Messiah. Sabihin natin, Messiah. Messiah. Makinig muna kayo. Ang unawa ng mga Hudyo sa Mesias, yan na yung pangako ng Diyos, tanging pag-asa, kumpleto para sa kanila. Kaya ko sinabi yan, kasi maraming Kristiyano ngayon, bukang bibig na si Jesus ang Mesias, wala namang nangyayari sa buhay. When the Jewish people believe that Jesus is the Messiah, iiwanan nila yung mali. Iiwanan nila yung kanilang relihiyon. Susunod sila sa Panginoon at maraming challenges. Pero talagang kaya nilang ibigay ang buhay nila because they believe that Jesus is the Messiah. Now, that is the spirit of revelation. And I pray, mga kapatid, kayo hindi lingid sa inyo ang maraming ibinigay sa akin ng Panginoon. Na hindi ko narinig sa mga tagapagturo ko, mga mentor ko, mga pastor ko. Totoo, marami akong natutunan sa iba. Pero marami akong natutunan na hindi ko akalain, nagugulat ako. Minsan nga, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, sana inuna mo ito. Hindi. Hindi ko pwedeng turuan ng Panginoon. Alam niya kung paano niya ako gawing mapagpakumbaba even after these revelations. Iingatan tayo ng Panginoon. Dahil ang revelation, knowledge, and understanding from God, pwedeng lumaki ang ulo mo dyan. Marami na akong nakita na kapag ka may natutunan ng konti, ang mahirap, natutunan pa sa online, nagbasa lang ng mga sinulat ng mga Amerikano. I'm not against Americans. Aba, natuto lang doon, magmalaki. Huwag ka magmalaki. Yung talagang galing sa'yo yung pananaliksik. At huwag mong sabihin na favorite ka ni Lord. Hindi ko sasabihin favorite ako ng Panginoon. God is not a God of favoritism, pero meron talagang kakaiba ang Panginoon kapag ikaw ay naghanap sa Kanya because He is a rewarder of those who diligently seek Him. Yan ang unang gagawin ng Banal na Espiritu. Pag naborn again ka, bibigyan ka ng Banal na Espiritu para magkaroon ka ng uhaw sa salita ng Diyos. Katulad ng isang sanggol, pag nailuwal, anong hahanapin yan? Gatas. Maraming nagsasabi na born again, hindi naghanap ng gatas. Baka walang Espiritu ng Diyos yun. Hindi tumutok sa salita ng Diyos. May mga tumutok naman, agad-agad, tagsawa. Malala ko, nung nagbasa ko ng Biblia, I started reading my Bible. I read it for 7 times. 7 times, wala akong naunawaan. Umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, what is the use of reading your word without understanding anything? Yung pangwalo, aba, meron na. Ganun si Lord. You cannot do it by your own. You need to humble yourself because God opposes the proud but give grace to the humble. Say amen. Amen. That is one thing about the Spirit of grace. And then another thing about the Spirit of grace ay sa Tito 2:11-12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. Kung tutuhin ka ay naligtas, ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu because you receive the grace of God. Now, kaya mong sabihin, no! To ungodliness. Pag mali, sabihin mo, no! Ayaw ng tao ng prangka. Maraming tao ayaw ng prangka. Pagka sinabi mong no, offensive sa kanila. But learn to say no. Narinig ko yung sinabi ng isa. The most anointed word is the word no. You say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this age. But the grace of God
is the believer's power for a holy living. Banal na espiritu yan. So nandyan ang pagpapakabanal kaagad. Kahit hindi ko pa alam ang salita ng Diyos, Pastor, oo, alam mong mali. Teka. Pero hindi hanggang doon lang. Kailangan mo matutunan ng Biblia, otherwise, yan ang pangatlong pag-uusapan natin. Kailangan mo matutunan ng Biblia, otherwise, dadayain ka ng dyablo na akala mo salita ng Diyos yung bagay na yan. At alam natin ang katotohanan yan dahil sa napakaraming mga tagapagturo na kung ano-anong sinasabi nila. And then, sabi rito, we have different gifts. Naniniwala ba kayo dyan na meron kayong kaloob? Tandaan nyo, when you have the Spirit of God, kasama niya ng kaloob. Hindi siya pwedeng pumasok sa iyo pagkatapos wala siyang daladala. But with that, you need to discover, ano yung kaloob ng Diyos sa akin? Kung wala, pakanasain ninyo na makita nyo at magkaroon kayo. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 14:1. Desire to have spiritual gift, especially prophesying. Ano yung prophesying? Pangangaral. We have different gifts according to the grace given us. Sabi niya, if your gift is prophesying, then prophesy according to your faith. That grace, the grace of God for us to serve God. Now, kasalanan ba ang hindi maglingkod sa Diyos? Para wala akong narinig. Kasalanan ba ang hindi paglingkuran ng Diyos? Amen. Ginawa tayong saserdote. Alam niyo yung saserdote? Si Kristo ang punong saserdote sa New Covenant. Tayo ang mga saserdote, lalaki at babae. Hindi lang mga lalaki ito. Lalaki at babae. And I will pour out my Spirit on all people. That means people who will believe. Kalabitin mo nga yung katabi mo. May Espiritu ka ng Diyos. Alam niyo, tutulungan ko kayo. If you wanna serve the Lord, in many aspects, nakikita ko ang katotohanan ko, ang daming trabaho sa ubasan ng Panginoon. At hindi natin kailangan kung ano-anong gagawin. Mahalaga ay meron tayong ginagawa na sang-ayon sa kaloob ng Panginoon. And again, another work of the Holy Spirit, the grace of God is to help us soul win. Makinig kayo rito. Sabi ng Acts 11:21 and 23. Acts 11:21 and 23. The Lord's hand means the Holy Spirit, was with them. And great number of people believed and turned to the Lord. When he arrived and saw what the grace of God has done, he was glad and encouraged them all to remain true to the faith with all their hearts. Makinig kayo. Hindi ka makakapag-win ng kaluluwa sa sarili mo. You can never do soul winning. Kaya ang tawag natin kung tayo ay lalabas, evangelism. Bakit? You go and preach the gospel. But to win soul is the work of the Holy Spirit. And God added to their number those who are being saved. Ang Diyos ang nagliligtas. Kaya huwag kayong manghinawa pag humahayo kayo. Walang sumampalataya, pastor. Abay, si Lord ang tanungin mo. Si Lord ang gagawa niyan. Ang trabaho natin are ambassadors of Christ to preach the gospel. Say amen. Trabaho ng Panginoon ang mag-convict. Trabaho niya ang magdala. Trabaho niya ang magbigay ng banal na Espiritu dahil siya lang nakakaalam ng puso ng tao na bibigyan niya ng Espiritu ng Diyos. You have never win soul without God giving His Holy Spirit to that person. Hindi ka nakaakay ng kaluluwa. Ginawa itong tropeo ng marami. Paramihan! Kahit sa anong paraan! No! There is a gospel! The gospel has the power to save the lost. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Sabihin natin, power of God! Power of God. To save both Jewish and Gentiles. Kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Kung akala mo maliligtas ang tao dahil nadala mo sa church, pagkakamali ka niyan, it's good to invite people, but use the gospel because it is the power of God and rely on the Holy Spirit. Nangaral si Pedro sa Acts chapter 2, 3,000 ang na-convert.
Nangaral si Stephen sa Acts chapter 7, 3,000 ang bato. Nakukuha nyo? So whether you are accepted or rejected, huwag ka maghinawa. Gawin mo lang ang gusto ng Panginoon. Kaya marami nagmamalaki. Dami kong nadadala sa Panginoon. Ginamit ako ng Panginoon sa ganito. Be humble. Alam mo ba lang ginamit ka lang, kinasangkapan ka lang. Kaya maging maingat tayo. And then, this is the last thing I think. Sabi niya, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Paano mo malalaman na ikaw ay under grace? By having the power over sin. Mga kapatid, pakinig kayo. Alam mo ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos when you overcome sin. Hindi yung patatawarin ka, lahat ng kasalanan, gawa ka rito, gawa doon, sporadic ka pagdating sa kasalanan. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay tinutulungan ka para hindi magkasala. Yan yung ating pinag-uusapan dito. Can you say amen? Amen. Kaya tandaan nyo, ingat kayo sa biyaya. Merong mga kumakalat, ang gaganda ng grace na, full grace pa, full grace. Pero sabi ko nga, hindi ito full grace. F-U-L-L. Hindi yan full grace. F-O-O-L. F-O-O-L. Full. Full's grace. Galing sa hangal. Aba, yung grace nun, ang daming nainganyo. Amen ang amen. Sabi ko nga kasalanan nila yan. 124 lang times na binanggit ang grace sa Biblia. Hindi pa pag-aaralan. Ang dali. Now, mga kapatid, ito yung pangalawang gift ng Panginoon. At nais niya lahat ay tumanggap ng Espiritu dahil alam ng Diyos. Hindi mo kayang gawin at hindi ka makakarating sa langit kahit sumampalataya ka ng 10 beses sa anak ng Diyos. Kung walang banal na Espiritu na dumating sa iyo, hindi ka makakapamuhay sa kalooban ng Diyos. You can never live in the will of God. When we have the Holy Spirit of God, hindi pa tapos na hanggang dun lang. Malala nyo sa Aklat ng Gawa na nung maghanap ng mga maglilingkod sa iglesia ay halos wala. At kung makikita nyo, ilan na lang ang mga Kristiyano na talagang puspos nung una na nanatiling puspos. Ano ang ibig sabihin? Katulad ni Esteban. Si Esteban talagang puno ng banal na Espiritu, hindi siya nagpabaya. Yung iba, hindi makikita ang pagkilos ng banal na Espiritu. Meron din isang tao doon na hindi binabanggit na isa sa mga diakono. Pero nung kailangan ng Diyos ang magpatong ng kamay kay Apostol Pablo, he was not a prophet. He was an ordinary man. Kala ko noon, propeta si Ananias. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Ananias, pumunta ka sa ganito, ipatong mo yung kamay mo kay Saul para manumbalik muli ang kanyang paningin. He was a very simple man. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid, wala akong pangalan, wala akong edukasyon. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo ay ang Espiritu ng Diyos. Siyang nagbibigay ng bagong buhay. Amen? Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Do you want a freedom? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Let's bow our heads and close our eyes. Maganda ba ako dyan? Happy Mother's Day po. Makita. Yun na ba? Magandang umaga po. Ang natutunan ko po dito sa part 2 ng 3 divine gifts is katulong natin ang Holy Spirit sa pang-araw-araw nating desisyon at pamumuhay, and katulong din natin siya sa pag-say no sa ungodliness at mapagtagumpayan yung kasalanan. And natutunan ko din dito na may mga step para matanggap ang Holy Spirit. Hindi siya basta-basta ibinibigay ng Panginoon. Meron siyang mga requirements. At natutunan ko dito na dapat akong maging karapat-dapat muna bago ko matanggap ang Holy Spirit. Kasama din dito na hingin ito sa Panginoon, pero ipakita na karapat-dapat ako natanggapin ang Holy Spirit. Ang personal na reflection ko din dito, aware ako at ina-acknowledge ko na hindi pa ako karapat-dapat na makatanggap ng Holy Spirit sapagkat meron siyang mga mararamdaman mo o malalaman mo kapag ikaw ay
na papanahanan na ng banal na espiritu. Kaya natutunan ko dito na magpursigi, na magkaroon, mapagtugpayan o mabigyan ng banal na espiritu, maging mapagkumbaba at maging willing na magsimula ulit, umalis sa comfort zone at harapin ang mga challenges na kaakibat nito. Yun lang po, maraming salamat. Thank you very much, Ate Jemay. Nais ko lang sabihin sa inyo na pag sinunod natin yung proseso ng born again na sinabi ni Pedro, believe in the Lord Jesus Christ, repent from your sin, and be baptized with water, ay kailangan mag-expect tayo na ibinibigay sa atin ang banal na espiritu. Pero napakinggan ninyo na maaaring ang banal na espiritu ay tinanggap ninyo, pero nagpabaya kayo. Kaya sabi nga ni Pablo, quench not the Holy Spirit. Do not insult the Holy Spirit. Maraming offense sa Biblia na ginagawa ng mga mananampalataya o mga pinili ng Diyos na dapat ay iwasan natin. Pag sinunod mo yung pamantayan ng Diyos, hindi naman madamot ang Diyos sa kanyang banal na espiritu. Kaya lang, pag pinabayaan mo, mananahimik yan. Narinig natin yan. Next natin. Ano po, para tapos na. Yung pinaka-insight ko po dun is, maling isipin natin na people are born sinners and should die sinners. Kasi in the first place, meron sa net ang Panginoon na rules, hindi para titigan, or pasok lang sa kabilang tenga, pero dapat ina-apply din natin sa ating buhay. At aminin po natin o hindi, lahat naman po tayo dito nagkakasalan. At parang pattern na po natin na humingi ng repentance after nun. At doon po pumapasok yung sense of responsibility. Even though alam natin na responsibility ang pagsunod, it is also a gift. Kumbaga, dapat maging thankful tayo na tayo ay tagasunod niya. Dahil kakaunti lamang ang namumulat sa responsibilidad na ito. Kung yung iba isipin, ay burden yun kasi lagi pupunta sa church, kailangan manood ng video ni pastor. Pero tayo dapat isipin natin na gift sa atin ito ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pamumulat sa mga bagay na hindi alam ng ibang tao nasa labas ng church. Kumbaga yung parang pinaka-insight ko po dito is dapat gumawa tayo ng routine para sa Lord. Kumbaga kung kaya natin gumawa ng routine sa labas ng bahay, paglabas ng church, dapat meron din tayong routine sa Panginoon. Kumbaga, magkaroon tayo ng appetite sa Panginoon dahil ang mga bagay na walang pattern, walang consistency, over time nawawala. Kumbaga, kung hindi mo ginagawang pattern yung pagbabasa ng Bible, paggawa ng mga readings, mawawala sa'yo yun eh. Kung walang routine, hindi yun magiging consistent sa'yo, mawawala eventually. At kung hindi ka sa Panginoon, saan ka? Yung pinaka-point po dito is, kung patuloy tayo naniniwala, kumakanta-kanta lang, kumbaga parang nagbabasa-basa lang, pero walang reflection sa ating buhay, hindi magatagal ang Holy Spirit sa atin. At kung hindi natin nisasali ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, pwede patigasin ng Panginoon ang ating puso. At yun nga po, di ba yung sabi po doon na ang Holy Spirit is yung seal of God's ownership of us. Dahil kung hindi tayo sa Panginoon, saan tayo? Yan lang po. Natutunan ko po sa ating napakinggan is about sa Holy Spirit is a gift from the Lord. Natutunan ko po dito na napakahalaga po ng pagkakaroon ng banal na espiritu sa buhay natin. Mahalaga yung steps na kailangan natin sundin is maniwala, magsisi, magpabautismo. Na kailangan natin itong masundan sundin at mangyari bago tayo maglingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi natin ito susundin, is parang nililigaw lang natin yung mga nakikinig sa atin na gusto rin sanang matuto at makinig sa Panginoon. Yan po.